Talagang 1,500 pesos bawat isa. Kapansin-pansin naman ang mga mansyang hugis kwadrado sa dulo ng mga hose. Palatandaan daw ito ng tunay na may-ari. Kung meron din lang ang gagamit doon, wala lang iba. Sa bumbero din bibili? Oo. Itakat ng manit ng bumbero. Na-recover din sa isa sa mga sospek ang lisensyadong 9mm pistol at mga bala na nakasukbit lamang sa damit nang siya'y arestuhin. Inaanyayahan naman sa headquarters ng Manila Police ang iba pang fire volunteers na may reklamo rin ng pagnanakaw. Bawal mag-sukpit ng baril sa baywang, lalo sibilyan. May mga report sa amin na nawawala na ganyan. Ito ang unang balita mula sa lungsod na Maynila. Cedric Castillo reporting. Police Station ng Datopia, Maguindanao, pinasabugan. Isang bata po ang patay sa insidente. 4 naman na sugatan, kabilang ang 2 bata. Batay sa inisyal na report, inilagay sa bag ang sumabog na bomba. Posibleng may kaugnayan daw ito sa alitan ng ilang politiko sa Maguindanao. Case conference kaugnay sa Maguindanao Massacre isasagawa ng Department of Justice ngayong araw. Layo nito na alamin kung may mga ebidensya pa na hindi na ito-turn over sa kanilang tanggapan. Mula sa Maynila, may live report si Dano Tingtungko. Dano? Yes, Rhea, alas 9 ngayong umaga ay inaasahang mag-uumpisa ang case conference sa Maguindanao Massacre na pinatawag ni Justice Secretary Laila De Lima dito sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Mismo si De Lima ang mamumuno sa case conference. Bukod sa mga prosecutor na humahawak sa kaso, inaasahan dadalo ngayong umaga ang NBI at PNP sa pangunguna ng CIDG at SOCO. Nagbigay rin si De Lima ng direktiba sa bagong talagang NBI Director na si Magtanggol Gatdula na dumalo sa case conference mamaya kasama ang ilang key officials ng NBI tulad ni Atty. Rick Diaz na kasama sa paunang investigasyon sa kaso. Nauna nang sinabi ni De Lima na bahagi ng agenda sa case conference ang alamin kung may mga ebidensya pa bang hindi na ito turn over sa DOJ. Gusto kasi ni De Lima na handang-handa na ang mga public prosecutor sa sandaling muling mag-umpisa ang pagdinig sa kaso. Inaasahan ngayong linggo sa susunod na linggo muling magre-resume ang trial sa kaso. Pero ayon kay De Lima, mas maaga, mas maigi, lalo na't nakasalalay dito ang seguridad ng lahat ng testigo sa kaso. Rhea, sa mga oras nito, iniintay pa natin ang pagdating ng mga public prosecutor at mga opisyal dito sa DOJ para maumpisahan na ang case conference na inaasa mag-umpisa mamayang alas 9 ng umaga. Samantala, normal pa naman ang seguridad dito sa labas at paligid ng DOJ, bagamat mga empleyado lang ang pinapayagang makapasok sa DOJ sa mga oras na ito. Yan muna latest mula rito sa Maynila. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat live mula sa Maynila. US President Barack Obama nagpaabot ng pakikiramay kay Ugandan President Yoweri Museveni para sa mga biktima ng pambobomba roon. Kasabay nito nag-alok ng tulong si Obama para sa anumang pangangailangan ng Uganda. Hindi bababa sa 74 ang nasawi sa magkahiwalay na pambobomba. Umamin na ang militanteng grupong Al-Shabaab na sila ang may pakana sa karahasan. Idineklara na ng US State Department ang Al-Shabaab bilang isang terrorist organization. Amazing balita! Isang floating cooking school sa Bangkok, Thailand, tinuturuan ng mga tao na magluto ng mga pagkaing hindi nakatataba. Sa loob po ng isang bangka ang setup ng cooking school. Dito tinuturuan ng sinumang nais matutong magluto ng masarap na Thai dishes na hindi naman nakakadagdag ng timbang. 35% kasi ng mga Thai, kung hindi po obese, ay overweight naman. Dumadami na rin doon ang bilang ng mga may diabetes, alta presyon at iba pang sakit sa puso. Barbara Streisand todo suporta sa musical comedy movie na ipinroduce ng asawa niya si James Brolin. Yan po ang standing ovation. Dumalo ang multi-awarded singer-actress sa red carpet premiere nito sa LA. The film is about 5 friends na gustong sumali sa isang national music video contest. Kailangan nilang pagkasyahin ang kanilang limited funds and resources. Actor-producer na si Steve Carell mamamaalam na sa comedy sitcom na The Office. Last season na nga ng comedian itong current run ng award-winning show. Paliwanag ni Steve, tamang pagtatapos lang daw ito ng kanyang 7-year contract. Gagamitin niya ang mababakante niyang oras para makabonding ang kanyang pamilya. Pero bago ang kanyang farewell, may pahabol pa siyang nomination para sa Outstanding Actor in Comedy Series ng Emmys.
I'd always been contracted for 7 years, and I didn't want to get out of my contract early. I wanted to honor that. At yan po ang ating mga chika ngayong Tuesday morning. Ako ang inyong morning kachikahan na si Lu Andy. Igan, Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, sa text ng Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address, padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impinan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.